Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Richard Vasquez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kanina pa ako naghihintay na maalis mo ang mga taong ito. Kung hindi, hindi ako mangangahas makipaglaro sa iyo. Kapag dumating ang ulan ng espada, ang lupa ay parang pinasabog ng libu-libong bomba. Ang bawat espada ay sapat na upang pumutok sa isang malaking hukay sa ilang metro sa lupa. Masasabing ang ulan ng espada ay kumalat na kung saan-saan. Walang lugar sa 100 milya. Kasabay nito, ang huling malaking espada ay nahulog din mula sa langit. Boom! Ang lupa ay nanginig at ang mga bundok ay nayanig. Nilamon pa ng huling marahas na pagsabog ang lahat ng dating sumasabog na mga siwang, na kalaunan ay bumubuo ng mas malaking halo. Sa pamamagitan ng halo, ang buntot ay tumutukoy sa ilang maliliit na taluktok na malapit sa bundok, na hindi talaga maiiwasan, at direktang pinuputol ng baywang. Sa lupa, ang ilang mga tao ay nakayuko at nagtatago na ang kanilang mga ulo sa kanilang mga bisig, habang ang iba ay tumakas mula sa langit. Gayunpaman, kapag sila ay tinamaan ng halo, sila ay tulad ng mga taluktok, na nagiging dalawang bahagi. Sa oras na ito, Aaron, ngunit walang bakas ng kanya sa lupa. Nang maingat itong hinahanap ni Luruxen, biglang lumipad mula sa alikabok ang Aaron at tinamaan ng espada. Paano ito posible? Bahagyang kumunat ang noo ni Luruxen. Bang! Halos sa oras na ito, biglang naputol ang kaliwang braso ni Luruxen, at dahan-daang damaloy ang dugo sa braso ni Ruyo. Nasugatan si Luda Chenjen. Sinira ng batang iyon ang ipinagbabawal na sumpa. May sumigaw, minamaliit kita kung tutuusin. Nagmamadali si Luruxen na i-activate ang kanyang enerhiya at direktang umatras. Tinakpan niya ang kaliwang braso gamit ang kanang kamay at tinitigan ang Aaron sa hindi kalayuan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nasaktan siya. Ang kanyang supercilious kay abangan, din sa oras na ito, biglang sa kabila kaya isang maliit na seksyon. Paano niya nagawa? Nawala siya, ngunit biglang lumitaw muli. Saan siya nawala? Si Luruxen ay nasa ulirat saglit. Paano niya maiintindihan na kahit na ang kanyang Xuanyuan Sword Rain ay kakilakilabot at natakot sa lahat na iwasan ito, lumikha din ito ng isang mahusay na kondisyon para sa Aaron. At ang kondisyong ito ay hayaan ang Aaron na huwag mag-alala. Gayunpaman, walang sino man sa ulan ng espada, kaya maaari niyang tumalon sa 8 ligaw na libro sa kanyang kalooban, na iniiwan ang 8 ligaw na aklat na nag-iisa sa hanay. Sa mga tuntunin ng 8 kaparangan na makalangit na script, na isang sinaunang bagay na ipinanganak at ginawa kasama ng mundo sa lahat ng direksyon, anong pinsala ang may dudulot ng ulan ng espada ng Xuanyuan dito? Nag-alala lang si Aaron na pagkatapos niyang tumalon, ang 8 ligaw na libro ay kinuha, ngunit sa ilalim ng ulan ng espada ng Xuanyuan, lahat ay nagtakbuhan, na lumikha ng malaking kondisyon para sa Aaron. Bilang karagdagan, ang oras sa aklat ng langit ay iba. Ang Aaron ay maaaring halikan si Ivory sa aklat ng langit, makipaglaro sa Hannayen, at pagkatapos ay tumalon mula rito. Para kay Luruxen, milliseconds lang. Ano pa bang meron ka? Gawin na lang natin. Hawak ni Aaron ang isang jade sword at malamig na ngiti. Umiling si Luruxen.
Bagamat nagtagumpay ang bata sa galit sa kanya, mas pinahahalagahan niya ang Aaron. Sa sumunod na segundo, biglang lumutang si Luruaksan sa kanyang puting damit at nag-concentrate sa kanyang hininga. Isang flash lang ang naramdaman ni Aaron sa harap ng kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, may isang Aaron na nakatayo sa kanyang harapan. Phantom. May sumigaw mula sa ibaba. Aaron disdain a smile. I have the sky eye fu. Anong bagay ang hindi ko makita? Ang Tianyanron ay hindi madaling gamitin para sa mga bagay tulad ng Mirage. Titignan ko, nga, ngunit sa sandaling mabuksan ang mata ng langit, si Aaron ay natigilan. Ang apat na ilusyon na ito ay totoo. Ibig sabihin, biglang, may apat na Luruaksen. Anong klaseng magic yan? Sumimangot si Aaron at tumingin kay Luruaksen. Ngumiti si Luruaksen, sabihin mo rin, ito ang apat na sumpa ng kaluluwa ng hilagang underworld, sinaunang lihim. Kasabay nito, nginisya ni Luruaksen ang Aaron sa malamig na boses, bagamat napakalakas ng sekretong ito, hindi mo kailangang matakot na damyugo ang ilong. Si Han Sanchen ay tumawa at nakaramdam ng hiya. Hindi sa takot si Han Sanchen sa pagdurugo ng ilong, ngunit dahil sa epekto ng pananaw ng makalangit na mata, kaya Luruaksen sa harap niya. Sa mga mata ni Aaron, walang pagkakaiba ang pagsusuot nito at hindi pagsusuot nito. Bagamat hindi interesado si Han Sanchen kay Luruaksen at si Ivory lamang ang nasa kanyang puso, ang ilang visual na epekto ay magpaparamdam sa mga tao na hindi malay. Ito ay isang instinct. Anong tinatawa-tawa mo? Kakaibang sabi ni Luruaksen. Wow, misteryosong tao talaga. Sa harap ng mga sinaunang lihim na pamamaraan, kaya pa niyang tumawa. Talagang hindi ito may kukumpara sa akin at sa ibang ordinaryong tao. To think about it, dapat may paraan siya para harapin ito, kaya may isip siya. Talagang curious ako, paano malulutas ng taong ito ang lihim na ito? Anyway, ang mga misteryosong tao ay palaging hindi inaasahan, at ang mga tao ay umaasa dito. Panipi, ngunit nang ang isang grupo ng mga tao ay labis na nagulat at inaabangan ito, ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay kumikibot. Nang maglink ang apat na anino ni Luruaksen, biglang kumislap ang Aaron, at pagkatapos tumakbo palayo. Oo, bigla siyang tumalikod at tumakbo, at ang bilis naman. Damn it! All the people gaped and opened their eyes one by one. They didn't reflect it at all. Even Luruaksen, who was in mid-air, was completely standing in the same place at this time, and now he hasn't slowed down. Because just a moment ago, Han Sanchen was like a god of war, fighting with Luruaksen in a whirling way. Even under the reign of Xuanyuan's sword, he could appear and disappear, and he was very confident to avoid the attack, causing slight injuries to Luruaksen. Everyone, including Luruaksen himself, thinks that Aaron will be more confident in dealing with the next battle. But where no, Aaron but at this time, suddenly with a rabbit-like, ran. What the hell are you playing with? The mysterious man who has always been arrogant suddenly ran away at this time. Where to run? In mid-air, Luruaksen was so angry that he stepped on the auspicious cloud at his feet and caught up with him directly. In front of Aaron, he rode a fist-sized Tian Luchen. However, although Tian Luchen was small, he flew at a very fast speed. However, because he was too small to support Aaron, he flew all the way. Aaron fell to the east and tilted to the west, which was ridiculous. Don't chase me anymore, red-bellied lady. Aaron yelled and fled at full speed. Luruaksen swore that she was really stunned for a second. However, when she thought that she was wearing a red belly bag, she could not help thinking about Aaron's reflection. She was furious. 4 figures chased and bombed Aaron directly. Boom! The whole tail peak explodes everywhere. Aaron is like a mouse all the time, running east and west. Behind him, Luruaksen is gnashing his teeth. If you are a man, can you only run? Luruaksen cried angrily. But she made up her mind to ask Aaron to disclose, but Aaron did not disclose all the time, and even slightly hurt herself in the process. Luruaksen's arrogance, unable to achieve the goal, has made her very angry. Can't find the field is let her anger from the heart.
But just when she was about to cramp Aaron, this guy ran away. You catch up with me first. Han Sanchen turned back and said with a smile. For Luruaxen, Aaron has basically used all the skills he can use at present. If he wants to fight, only Pangoax will be left. However, that's exactly what Luruaxen wants. Moreover, in front of so many faces, there are two real gods on the top. Aaron doesn't want to become a lucky doll that is infinitely treasured. As soon as the voice fell, Aaron ran faster. Luruaxen clenched his teeth and looked at the distance between them. He was furious. In some ways, Luruaxen's strength is not speed, because she doesn't need too fast speed because she has powerful secrets and artifact. So she didn't prepare much on it. But after all, she is the princess on the top of the Blue Mountain. She is loved and supported by countless treasures in her family. Therefore, her cultivation is extremely high when she is young, and her neglected speed can be supplemented. In terms of her accomplishments, her speed is fast. But for Aaron, who is practicing Taisho Shenbu with the help of Tianlo, she is still too slow. Seeing that Aaron had run far away, Luruaxen stopped and roared angrily. Boom, 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 boom. 4 figures, fiercely issued 4 attacks, bombed a mountain collapse. At this time, Aaron is still happy to run all the way, and even he has a strange idea in his heart, that is, he is perverted to love the feeling of running away. Come on, come on, come on, it's so fucking fast. Aaron swam in the wind, through all kinds of woods, as if he was racing with the sun. This extremely fast speed made him feel cool and cool. The old man really didn't cheat himself. It's too empty to step forward, but it's unpredictable. When he retreats, he can travel thousands of miles. At the same time, Aaron, in order to take care of the body under the Chanluchan, also from time to time from the 4 dragons that he seized jewelry to feed it. With the food of jewelry, and Aaron also began to adapt to the speed of Tianlo. Now he is no longer staggering, but leisurely put away Taisho Shenbu, no longer helped Tianlo gallop, sitting on Tianlu's back, enjoying the pleasure of overtaking. Phew! Can be in Aaron gets a incomparable of time. A streamer suddenly from his body in front of Ro, directly let his whole person ailing. Waiting for him to recover, Aaron suddenly found that the 8 wild heavenly books in his clothes were gone. Damn it! Aaron suddenly angrily scolds him. The 8 wasteland letters are the most precious. What's more, Su Yingxia, Han Nayan and Bai Xiaosheng are all in it. If they're lost, what's worse? Brush. It's just that the speed of the thing in front is so fast that it's blurry. Even because it's too fast, there has been a space jump. It's like a ray of light, so fast it's amazing. You know Aaron is fast enough, but it is several times faster than Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.